Sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So this will be our first Lord's Supper celebration sa ating pong bagong taon, 2025. And so, our God is expecting us, mga kapatid, na tayo po yung nakahanda sa atin pong pag-aalaala, unang pag-aalaala ng kanya pong sakripisyo, ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoon para po sa ating kaligtasan ngayong 2025. So, one of the benefits we have as an elect of God ay yung pong tayo po ay hindi na kailanman hahatulan pa. Isa sa mga benepisyo na meron tayo na inaalala po natin ngayon habang tayo po nagdiriwang, nakikisa, nakikibahagi ng huling hapunan ng ating Panginoon, the Lord's Supper, ay yung katotohanan na dapat kumbinsido tayo, mga kapatid, na tayo po kailanman ay hindi na hahatulan. Okay? Kumbinsido po ba kayo na hindi na kayo hahatulan? Sapagkat ang pagiging kumbinsido po natin, mga kapatid, we are truly fully convinced, totally persuaded about this truth. Yung pagiging kumbinsido po natin, mga kapatid, na kailanman hindi na tayo hahatulan, ay isa pong dahilan kaya po tayo ay nananagumpay dito po sa mundo ito. Kung hindi po kasi tayo kumbinsido sa isang napakainam na regalo ng ating Panginoon, the gift of no more condemnation, kung hindi tayo sigurado doon, hindi tayo kumbinsido doon, pwede meron pa tayong parang mahihikayat pa tayo, meron pa tayong parang option or parang ibang choice na siguro hindi naman siguro ako tunay na ligtas o ano man. So meron pa siguro akong pagkakataon na magkamali o magkasala o gumawa ng mga bagay na gusto ko sa buhay na ito. But if we are fully convinced, we are really, really persuaded about who we are in Christ, sa mga benepisyo na meron tayo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Malaking dahilan yun, mga kapatid, para hindi natin ipagpalit yung ating napakainam na kalagayan, para hindi natin ipatalo yung ating napakainam na kalagayan sa mga mumunting tentasyon o tukso na sinasuggest o ibinabalandra sa atin ng kaaway ng ating Panginoon. So, ang regalo sa atin ng ating Panginoon, the gift of no more condemnation, mga kapatid, ay dapat lubusan po natin nauunawaan sa ating buhay. Para nagkakaroon po ng katuturan, yung ating pong pagdalo at pag-aalaala, pakikisa, pakikibahagi, dito po sa ating pong pinagdiriwang na banal na hapunan ng ating Panginoon. Ginaganap po natin ito, mga kapatid, tandaan natin, minsan lang sa isang buwan. Okay? Minsan lang po ito sa isang buwan. Sa loob ng isang taon, 12 beses lang po natin ginaganap ito. Okay? Ibig sabihin sa 355 days, 12 days lang natin ginaganap ito. 365. I'm sorry. So 365 days in a whole year, 12 araw lang tayong humaharap, nakikisa at umaalala sa
Lord's Supper o sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Kaya inaasahan po sa ating mga kapatid na nandun po yung ating pong kaseryosohan. Nandun yung ating pong pagiging anong tawag din? Sincere. Sa ating pong ginagawa. Ibig pong sabihin mga kapatid, alam na natin, dumarating pa lang yung asong Huwebes, Lord's Supper natin. Tayo po'y naghahanda na. Isinasayos natin ang ating sarili, inaalala natin yung napakadakilang ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi po hindi po ganon, mga kapatid. Kung hindi ganon, seryoso kasi ang langit na tumitingin sa atin. At inaalam, ano ba talagang mga kaabalahan natin, yung takbo ng puso at isipan natin. Kung tayo ba ay karapat-dapat talaga makiisa at makibahagi sa kanyang banal na hapunan. Kasi seryoso ang ginawa niya. At nais niyang alalahanin ito sa paraan na sincero at seryoso. Ang tanong sa ating mga kapatid, tayo ba talaga ay naghahanda? Or we are just going through the motion? Ibig sabihin, yaman na, makaraos na. Attend tayo, makaraos na. Uy, ano pala yung Lord's Supper? Ay, attend ako, makaraos na. Yun ba yung tumatakbo sa ating mga isipan? Or talagang nakahanda tayo at wala pa man tayo sa pagharap sa banal na hapunan, nandun na yung ating lubusang pagpapasalamat. That very deep gratitude or matinding pagpapasalamat sa Panginoon habang inaalala natin ano yung dakilang ginawa ng Diyos sa atin na nag-qualify sa atin na makibahagi, makiisa sa kanya pong banal na hapunan. Sapagkat isang araw, sa pagdating ng Panginoon, sa kanyang araw, hindi lahat ng tao ay makakasama ng Lord sa kanyang susunod na hapunan. Sinabi niya sa mga disipulo, okay tayo bilang church, we are freely, kumbaga malaya tayong makisa, makibahagi, seryoso man o hindi ang ginagawa natin, sincero man tayo o hindi, walang pumipigil sa atin doon sa harapan ng, o doon sa pintuan na pumasok tayo at makaisa. Ngunit sa araw ng Panginoon, mga kapatid, lalabas kung sino talaga ang binigyan niya ng benepisyo na makasalo niya sa kanyang hapag. Kaya seryoso po ito. Hindi po ito isang paniniwala lang na kailangan natin gawin, no? We must be fully persuaded, totally convinced kung ano po talaga ang ginagawa natin. Sapagkat kung hindi magkakaganon, mga kapatid, masasayang ang ating ginagawa. Masasayang ang ating pong pagdalo. Medyo maingay yung aming mga aso. Pumunta na rin. Okay. The title of the message tonight is No More Condemnation. Okay? Kailangan kumbinsido tayo doon, mga kapatid. No more condemnation. Christ's gift or God's gift to the elect in Christ Jesus. Okay? Wala nang kahatulan. Kailangan nagre-ring sa inyo. Hindi na ako hatulan. We must so convinced about that truth in order for us to really appreciate the
the beauty of what we are doing tonight, mga kapatid. Kung hindi tayo fully persuaded sa mga benepisyo na meron tayo dahilan sa kamatayan, sa pagbubugo ng dugo, at sa pagbibigay ng buhay, ng laman ng ating Panginoon para sa atin, if we are not convinced about that, walang katotohanan ang lahat ng ating ginagawa. And so we must be convinced that wala na akong kahatulan. There is no more condemnation. That is one of my benefits, one of my gifts that I have in God through our Lord Jesus Christ. Okay? Wala ka ng kahatulan. Gagamitin natin ang aklat ng Roma, kung saan natin makikita yun. Romans chapter 8, verse 1 to 10. Okay. No more condemnation. Let us read. If you have your Bible, if you do not have, meron po tayo dito. Ayan. Romans chapter 8, verse 1 to 10, it says, therefore, when we say therefore, ano ibig sabihin? Young people. Pag nababasa niya yung salitang therefore sa Bible, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, pag may therefore, merong unang pinag-usapan. At yung unang pinag-usapan, mga kapatid, yung unang pinag-usapan, yun ang dahilan kaya nagpo-conclusion ka dito. You have a conclusion here na tama, na pag-usapan na, nagkaintindihan na doon sa unang sinabi. Okay? May pinag-usapan sa chapter 7 at ang resulta ay conclusion. Na tama ang pinag-usapan sa chapter 7. Sabi dito, therefore. Ano sa Tagalog yan? Kaya nga. Okay? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang kahatulan sa mga taong na kay Jesucristo. Okay? Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life. Ano to Miguel? Anong NIV? The law of the Spirit who gives life. Doon sa aking translation, the law of the Spirit of life. Dito naman, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Now, may pinag-uusapan tayong dalawang, listen very carefully. May pinag-uusapan tayong dalawang law dito. Yung una, sabi doon, the law of the Spirit of life. Yun ang naging dahilan, kaya malaya ako ngayon. Malaya tayo ngayon. Because of the law of the Spirit of life. O lalong kilala natin sa tawag na grace. Okay? Grasya ng Diyos. Mabuting gawa ng Diyos. The law of the Spirit of life. Has set me free. Pinalaya ako ng grasya. Saan ako pinalaya? Sabi dito, from the law of sin and death. Parang ang dating nun, magkalaban yung dalawa. Yung isa, nagkulong sa'yo. Kasi pinag-uusapan tayong free, pinalaya. Yung isang law, nagkulong sa'yo. Kinulong ka nito. Ngayon dumating ang isang law, the law of the Spirit of life. Anong ginawa niya? Niredeem tayo o tinubos tayo sa pagkakulong dahilan sa isang law, the law of sin
and death. Okay. Dalawang law, tandaan natin. The law of life, the law of death. Now, verse 3. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh. Yun ang atin pong inaalala ngayon mga kapatid. Sabi diyan, the law, for what the law was powerless to do. It was weakened by the sinful nature. Okay. Dalawang lang pinag-uusapan natin dito mga kapatid. Kailangan sa ngayon mga kapatid, sa tinagal-tagal nating nag-aaral ng salita ng Lord, alam na natin i-distinguish ano ang nakatutulong sa atin at ano ang hindi. Kailangan nating maunawaan ang katotohanan para magbigay sa atin ng katatagan habang humaharap tayo sa napakatitinding pangyayari sa mundo ngayon. Sino nakakapanood ng nangyayari sa California? Alam niyo ang nangyayari sa California ngayon? Kung hindi niyo alam ang nangyayari sa California, sasabihin natin. Doon sa, anong lugar to? Palisade, sa lugar na yun, mga kapatid, yung isang malaking lugar doon, na sinasabing lang kasing laki ng Paris, France, ay tinupok lang ng apoy. Yung mga naggagandahang mga bahay, grandiosong mga bahay, ng mga rich and famous, kagaya ni Paris Hilton, tukil lang si Paris Hilton, si Mel Gibson. Si Mel Gibson yung director, mga kapatid, at producer nung pinapanood natin Passion of Christ. Yung pinapanood natin Passion of Christ. Yung mga bahay na yun, isang malaking lugar, lahat ng mga bahay na yun, kakaunting-kakaunti ang natira. Tinupok lang ng apoy sa ilang iglap lang. Alam nyo nangyari mga kapatid, nang galing ang apoy sa gubat, dahil tagtuyo, El Nino tayo mga nakakaraan, walang ulan, walang tubig, natuyo ang mga kahoy doon at dumami yung bagsak na dahon. Kaya parang yung nangyari sa kapunitan natin dito, maraming mga flammable material sa ilalim. Nung nasindihan, nagsiklab ng malaki, ngayon lumakas ang hangin, ang tawag nila yun sa malakas na hangin ay devil wind. Sabi lang nila, wala namang devil na wind, mga kapatid. Yun lang ang sabi nila. Napakalakas ng hangin. Ang ginawa ng hangin, mga kapatid, yung mga nasusunog na kahoy at dahon ay dinala ng hangin doon sa mga kabahayan. Wala na silang magawa sapagkat nagliliparan sa kanila yung malalaking uling na nag-aapoy at nasushoot sa kanilang mga bahay at isa-isa yung mga bahay nila ay naubos. Walang nagawa ang tao. Walang nagawa ang mga firemen. At ganun lang nangyari sa loob ng ilang araw. Tinumpok lahat. Mas malaki pa sa Orion. Okay? Mas malaki pa yung lugar sa Orion. Sa buong Orion. Lahat ng bahay doon. Tinumpok lang ng apoy at ng hangin. At walang magawa ang tao. Hindi kayang hadlangan ng tao kung ano ang kayang gawin ng Diyos. It is within God's permissive will. At may sinasabi siya, mga kapatid, sapagkat nung year-end natin, kailan ba yan? Year-end o bago, yung first Sunday ng New Year, natatandaan niyo yung ini-speak sa atin.
na mayroong incoming na hindi natin maintindihan, hindi ko maintindihan, although I'm not prophesying, pero mayroong incoming na mga darating na kailangan nakahanda tayo mga kapatid. At ilang araw nga lang, may nangyari doon sa California. Anong may pagmamalaki ng tao? Gaano ka man kapangyarihan, gaano ka man kayaman, gaano ka man kasikat, anong kaya mong gawin kapag may nangyayari na hindi mo kayang kontrolin? Papanoorin mo na lang siya at magtitika-tika ka na lang, mag-iisip, magme-meditate, bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito. But we as Christians, mga kapatid, we are children of light. Alam natin may darating na mga dilubyo. At inaasahan natin yun na darating sa atin. And we must be convinced about who we are in Christ. At ang pagiging konbensido natin, lalo na sa pinag-uusapan natin mga kapatid, yun ang nagbibigay sa atin ng lakas, katatagan para matanggap natin anuman yung darating na kapagsabukan sa ating buhay. Ito rin ang magbibigay sa atin ng katatagan upang hindi tayo marahuyo ng kalaban na gawin kung ano yung mga nais niyang isuggest sa ating mga isipan. Ibig sabihin, hindi tayo matulogso. Kaya kailangan mauunawa natin mga kapatid. Na sa ngayon, sa tinagal-tagal natin, bilang mga mananampalataya, kailangan unawa na natin kung ano ang meron tayo sa Panginoon. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the sinful nature. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? The first law that brought us death, mga kapatid, nung ibinigay ng Panginoon sa sangkatauhan sa panahon ni Moses, hindi yun compatible sa tao. Ano ibig sabihin ng compatible? Sa mag-asawa o sa mag-partner, ano ibig sabihin ng compatible? Nagkakasundo. Yung para kayong tailored fit, yung perfecto ang inyong ugnayan. Nagkakasundo kayo, compatible kayo. Maayos kayo sa isa't isa. But sabi dito mga kapatid, the law that brought death, powerless siya sa isang dadatnan niyang tao. Bakit? Kasi yung taong daratnan ng batas na ito ay kailanman hindi makakasunod. Hindi niya kayang sumunod at wala siyang espiritong pwedeng sumunod. So, incompatible ito. Walang kakayanan ng tao na sundin yung batas na dumarating sa kanya. So, anong ginawa ng batas na ito? Although nilagay sa kanya bilang instruction o bilang batayan, kung makakasunod siya o hindi, anong ginawa ng batas na ito? Sabi dito, verse 4, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us. And verse 3, God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering. And so He condemned sin in sinful man. Okay? So, yung unang law, anong ginawa niya? Yung law na binigay kay Moses, hindi ito binigay para makita ng tao na kaya niya na sumunod. Dahil hindi sila compatible. Masamang tao, banal na law, banal na batas, at masamang tao, hindi pwedeng magsama. Okay? So anong ginawa ng law na ito? Pinakita lang niya sa tao na talagang hindi niya masusunod ang Diyos. Kaya naman,
Ang Diyos ang gumawa ng paraan para yung hinihingi ng Diyos sa atin ay maibalik o maibigay sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ating pong inaalala sa gabi nito. Ang Diyos ang gumawa. God did by sending His own Son. What we cannot do, God did by His Son, Jesus Christ. Yung bagay na hindi natin kayang gawin, ang Diyos mismo ang gumawa. Okay? By His own Son, in the likeness of sinful man, to be a sin offering, and so He condemned sin in sinful man. Yung hinihingi sa atin, hindi natin kaya, ang Diyos ang gumawa para sa atin. In order, verse 4, that the righteous requirement of the law might be fully met in us. Gaano ka perpekto ang hinihingi ng langit, mga kapatid, sa ating pag-aaral? Ilang porsyento ang hinihingi ng langit na pagsunod? 100%. Okay? Yan ang hinihingi ng langit sa atin. 100%. We cannot comply. Hindi natin kayang ibigay kung ano hinihingi ng langit. Hindi natin kayang ibalik sa Lord yung katuwiran na nais niyang makita sa atin. At isang paraan lang ang pwedeng gawin para maibalik ng tao yung hinihingi ng langit. Kung siya ay mamumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit of God. Verse 5, those who live according to the sinful nature have their minds set on what the nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Ayan ang pinag-uusapan natin kanina, mga kapatid. Sino lang ba talaga yung nakikita ng Diyos na karapat-dapat makibahagi sa Kanyang banal na hapunan? Sino lamang ba talaga? What drives us? What motivates us? Ano yung mga bagay na nagiging dahilan? Bakit tayo dumadalo dito? Ano yung mga naiisip natin? Ano yung mga nararamdaman natin? Bakit tayo dumadalo dito? Bakit tayo nagpapasya na makibahagi at makiisa sa banal na hapunan? Hindi ito kayang gawin ng mga taong hindi pinananahanan. Hindi ito kayang gawin ng mga taong hindi pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Mapalad ka, kapatid, kung isa ka sa pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat nagkakaroon ka ng desire. Ang puso at isipan mo ay nakaset sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kagaya ng ating ginagawa ngayon, mga kapatid. We have that desire to partake, to remember with all sincerity na may seryosong pagganap sa kung ano yung pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Huwag namang nakikita sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, yung mga nakikita natin sa sanlibutan. Because they do not have the Spirit of God, their mind and their hearts
are set not in these things that we have tonight, that we have today. Tumatakbo ang mga isipan nila sa mga bagay na pangsanlibutan lamang. Kaya naman, sa church natin mga kapatid, pinamamanhik natin. Lagi nating pinapaalala. Minsan lang natin ginagawa ang Lord's Supper. At nais natin na makita ang bawat isa na dadalo at makikiisa dito. Ayaw natin na nakikipaglaro-laro tayo at nakikipagbulahan sa Panginoon na hindi natin naiintindihan gaano yung importansya ng ginagawa nating banal na hapunan. We are not frequently doing this. Gusto natin kasi pag ginagawa natin ang banal na hapunan, kaya madalang natin itong gawin. Gusto natin na paghahandaan ito at tayo'y sincero talaga. Seryoso sa ating ginagawa. Because if not, mga kapatid, at dumating sa atin, the same judgment, like what we are seeing today in the United States of America, seemingly a very developed country, pero kayang wasakin ng Lord sa isang iglap lang, mga kapatid. Anong pagmamalaki natin sa ganong klaseng mga pangyayari? Kayang gamitin ng Diyos ang konting spark ng apoy at malakas na hangin. At ipakita sa tao na hindi mo kaya ang aking lakas. Hindi mo kaya ang aking power pagka umakto na ako sa judgment, sa condemnation. But we, as an elect of God, nangangako ang Diyos na wala tayong kahatulan, na hindi na tayo hahatulan. Meron tayong ganong pangako na pinangahawakan. Hindi tayo nakatingin sa kung ano man yung mga bagay sa sanlibutan na pwedeng mawala at masira ang ating kumpiyansa, masira ang ating pag-asa, sapagkat ang lahat ng pinag-ipunan natin, lahat ng pinagpagala natin, ay mawawasak ng isang saglit. Kagaya ng nakita natin, hindi tayo doon nakatingin. Our hearts are not set on those things. Our desires are not set on those things, kagaya ng mga walang pananampalataya sa Panginoon. Ang mga puso't isipan natin, mga kapatid, ay nandoon sa mga bagay na makalangit. Isang senyales, mga kapatid, na meron tayong banal na espiritu. Kung binibigyan talaga natin ng pagpapahalaga ang mga bagay patungkol sa langit. Imagine that. 12 times a year. And then, hindi pa natin kukunin yung 12 times na yun. Sino nagsabi sa atin na pwede yun? Sino nagsabi sa atin na pwedeng mangyari yun? At hindi tayo hahatulan ng Panginoon? Hindi sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na pwede nating i-excuse sa ating sarili na hindi natin alalahanin ang ordinansang binigay ng Lord. Hindi nga lang sa Lord's Supper. Sabi ng Lord, huwag mo kalilimutan ang pagdalo saan? Sa mga pagtitipon. Sa mga pagtitipon pa lang yun. How much more? How much more? Yung Lord's Supper. O kung nandito man tayo, o nakakadalo man tayo, gaano tayo kaseryoso sa ginagawa natin, mga kapatid? Or, naghihintay tayo ng judgment na isang iglap ay pwedeng dumating sa atin at kayang wasakin ang buong buhay natin. Kagaya ng nakikita natin ngayon sa isang mayamang bansa. Hindi biro yun, mga kapatid. Ano yun?
Mga kapatid, ito'y wake-up call. We are looking very far, mga kapatid, of what is happening in their land. Napakalayo nila, nakatingin tayo. Pero wake-up call yun, mga kapatid. Wake-up call. Nasaan tayo? Anong dinidesire ng puso mo? Anong tumatakbo sa isipan mo? Anong pinagkakabalahan mo? Bakit hindi mo binibigyan ng panahon? At kung meron ka mang panahon, seryoso ka ba sa ginagawa mo? So the mind of sinful man is death. But the mind controlled by the Spirit is life and peace. Kapayapaan natin. Kapag tayo yung persuaded, kapag tayo kumbinsido, mga kapatid, sa kung anong ginagawa natin, alam natin ang meaning ng dugo ng Panginoon, alam natin ang meaning ng kanyang katawan, alam natin ang meaning ng sakripisyo, mga kapatid, at yun ay pinamumuhay natin. Kumbinsido tayo sa lakas ng kapangyarihan na ginawa ng kanyang laman at ng kanyang dugo. Napagaya ng kinanta natin kanina. There is nothing stronger than the mighty working power of His blood. We are so convinced about that, mga kapatid. Ano yung resulta nun sa atin kung kumbinsido tayo? Ano daw ang resulta sa atin? Sabi ng verse 6. The mind controlled by the Spirit is what? Life and peace. May kapayapaan ka. Listen very carefully. Listen very carefully. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi mo mabubunot sa anumang bagay sa libutan. Okay? Kagagawa ng bahay mo. Say, kagagawa ng bahay mo. At yung bahay mo ay nandun sa isang malaking lupa. Kagaya, pinag-uusapan natin nangyayari sa California. Kagagawa ng bahay mo. Tinayuan mo ng 3-story building na merong 7-8 rooms at bawat room may mga CR at yung mga muebles may napakaganda at ginawa mong mainam yung garden at doon sa car park mo meron kang tatlong sasakyan na nakapark, BMW, Ferrari, lahat ng magagandang sasakyan. And then dumating ang judgment. Kagaya ng nakita natin sa bahay ni Mel Gibson, sa bahay ni Paris Hilton. Dumating ang judgment. Wala kang magawa. Kung doon mo nilagay ang iyong puso at isipan, mga kapatid, ano daw ang resulta nun? Death. Death. Wala kang pwedeng ipagyabang sa Diyos na may control at may hawak ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may control ng apoy. Amen? And in fact, ano ang tutupok sa mundo sa huling araw? Wake up call yun sa mundo. Yung nangyayari sa States, wake up call sa mundo yun. Anong tutupok sa mundo? Apoy. Ang Diyos ang may control ng apoy at para ihipan niya at makarating yung apoy sa lahat ng dako, sino may control ng hangin? Ang Diyos. Sino may control ng tubig? Bakit walang tubig sa California? Bakit wala? Hindi pinaulan ng Lord sa loob ng ilang buwan. Tagtuyot. Okay? Wake up call. The mind of sinful man is death. Mga kapatid, lalo na young people, pag-aksayan nyo ng panahon ng Panginoon, hindi kayo malulugi. Hindi kayo malulugi. Pag-aksayahan nyo ng panahon ng Panginoon. Kung naiisip nyo na yung galing nyo, yung inam nyo, yung kapangyarihan nyo, yung yaman nyo, ang magdadala sa inyo sa kaligayahan nyo, isang araw, kayang tapusin ng Lord. Kagaya ng nakikita natin. True to life yun. True to life yung sinasabi natin. Kagaya ng nakikita natin ngayon. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so.
Kaya sinasabi natin mga kapatid, kapag wala kang spirito ng Panginoon, unang-una, hindi ka pupunta dito sa Lord's Supper. Kasi panay laban yung isipan mo. Nakikinig ka ng salita ng Lord, kinakalaban mo yung salita ng Lord, ayaw kong pag-agree. Ganun ba? Ganun ba talaga yun? Hindi siguro ganun yun. Ganito siguro. Lumalaban ang isip. Hostile to God. Ibig sabihin, laban sa Diyos. Laban sa Kanyang salita. Hindi mo mag-iisipin ng may kaseryosohan kung ano yung mga pinag-uutos ng Diyos. Kaya ng pagtalo. Sa Lord's Supper, mga kapatid. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law. Nor it can do so. It can do so, sabi ko. Nor it can do so. Kasi nga hindi compatible. Yung 10 utos, ibinigay, pero yung pinagbigyan, sinful nature. Okay? Banal yung dumarating, banal yung 10 utos, yung pinagbigyan, makasalanan. So ano mangyayari? Hindi sila compatible, hindi sila magka-agree. Walang mangyayari. Ipapakita lang nung malinis na dumarating, yung banal na dumarating, ipapakita lang na yung dinatnan niya ay marumi at makasalanan. But those controlled by the sinful nature cannot please God. Bakit natin pinag-aaralan ito mga kapatid? Para ma-assess natin, nasan ba tayo? Makita natin yung ating mga sarili, nasan ba tayo? Nandun ba tayo sa talagang habang nasa Panginoon ako? O wala ako sa Panginoon? Talagang habang may banal na espiritu ako? O wala? Because mga kapatid, ang hindi pinananahanan ng espiritu ng Diyos, kailanman ay hindi magiging, ano yung please sa Tagalog? Cannot please? Hindi kalulugdan. Okay? Hindi kalulugdan ng Diyos ang sino mang hindi pinananahanan ng banal na espiritu. They cannot please God. But you, ito yung ano natin. This is the truth that we must be convinced of. Mga kapatid. But we, you, tayo, hindi tayo kagaya nila. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit of God. If the Spirit of God lives in you, mga kapatid, madali mong makikita ang sarili mo. Huwag nating bibiru-biruin. Okay? Minsan, baka masusuya na kayo na parang paulit-ulit tayo. Kasi hindi natin alam, mga kapatid, kung kailan yung time. Hindi talaga natin alam. At ang magmamatter lang, mga kapatid, ay yung ating kahandaan talaga. If we are so convinced. Hindi natin alam. Yung California ba, yung lugar nila, alam ba nila, darating isang gabi o isang araw, matutupok lahat ng mga bahay doon? Hindi nila alam. Pero dumating yung ganong dilubyo sa kanila. Ang magmamatter lang mga kapatid, ay ang pagiging handa natin sa mga mangyayari. Because we are not like the world. Hindi tayo kagaya ng sanlibutan. Tayo yung mga anak ng Diyos. We are not controlled by the sinful nature. Hindi doon tumatakbo ang isipan natin at ang desire ng puso natin. Hindi tayo kagaya nila. Bagamat kinakaingitan sila ng marami dahil nandun sila sa fame and fortune. Nandun sila sa buhay na parang napakaralangya. Pero anong magagawa nun kung huhusgahan na ng Lord sa isang kisap mata? You, however, tayo mga kapatid ay hindi kagaya nila. We are controlled by the Spirit of God.
Because if anyone does not have the Spirit of God, he does not belong to Christ. Kung wala kang Spirito ng Panginoon, sabi dito sa verse 9, middle, nandito ba yung verse 9? Verse 9, you, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed, the Spirit of God lives in you, kung nasa atin. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Kaya sigurado natin, pakinggan natin mabuti, mga kapatid. Kasi, di natin alam. Kaya sigurado natin, do we really belong in Christ? Meron ba talaga ako nito? Meron ba talaga akong Holy Spirit? Nandito ba talaga? Kung nandito, pinapaliwanag sa atin yung mga nangyayari sa isang hinirang ng Diyos. Anong mga nangyayari sa kanila? Yung mga nangyayari ba sa kanila ay nangyayari sa akin? Saan ba tumatakbo yung aking puso at isipan? Ano bang pinagkakaabalahan ko? Kagaya ba ako ng mga tao na ang hinahangad lang ay ang fame and fortune and power of this world, na isang araw ay huhusgahan ng Diyos? Or my mind and my heart is really set on the things of God. May kaligayahang makisa, may kaligayahang alalahanin kung anong ginawa ng Diyos. And verse 10, but if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness, mga kapatid. We will close with this. One of the greatest, or one of the benefits, mga kapatid, that we have as an elect of God, ilagay natin ito sa ating mga isipan. Hayaan natin mag-usap ang Panginoon. One of the benefits that we have as an elect of God is the gift of no more condemnation. That gift ay nai-enjoy natin, mga kapatid, ngayon because of what Jesus Christ has done 2,000 years ago at that cross of Calvary. Okay? We are enjoying today the gift of no more condemnation. Kapag ito'y tumitino, sumisiksik sa isip mo at nararamdaman mo sa puso mo, hindi na ako hahatulan. Bakit hindi ka nahahatulan? Sapagkat ang aking Panginoong Jesucristo ay nagsakripisyo, hinatulan bilang isang kasalanan. 1 Corinthians 5:21. In my behalf, dapat ako ang nandoon, pero dahil sa pabor na binigay sa akin ng Diyos, kinuha niya ako, inilayo sa kapahamakan, dinala ang kanyang anak, inilagay sa kapahamakan, naubos noon, natupok, namatay, nagbubuo ng dugo, nagkagula-gulanit ang katawan. God made Him, Jesus Christ, His Son, who had no sin, to be sin for me, so that in God's eyes, He will see me, not as though masangkap, He will see me as His righteousness, as Jesus Christ, the righteousness of God. Yun yung isang regalong tinanggap mo, kapatid. Hindi ka na hahatulan, hindi ka na mapapahama kailanman.
sapagkat may napahamak na. Hindi ikaw, kundi meron ng napahamak ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo, ang kanyang laman na nabayubay. Yan ang inaalala natin at gusto lang doon na maintindihan natin. Now, by that virtue, mga kapatid, dahil sa ginawa ng Panginoon na yon sa atin, tayo ay malayang makakaganap, malayang mabubuhay, na kailanman hindi na ikukulong muli, na kailanman ay hindi na mapapahamak, na kailanman ay hindi na hahatulan. Dahil ang binigay ng Panginoon ay kumpletong requirement, kumpletong kalooban at naisip ng Diyos na gusto niyang makita sa bawat taong dadalhin niya, ililigtas niya, dadalhin niya pabalik sa kanyang kahatulan. What we have today, mga kapatid, is the grace of God, kabutihang loob ng Diyos. So tuwing kukuha tayo ng tinapay, kakainin natin, ay inaalala natin, kung hindi sa laman na ito, Panginoon, isa pa rin ako doon sa mga taong mapapahamak. Sa tuwing makikisalo tayo at iinom tayo ng dugo o ng juice, ng alak o ng juice, inaalala natin, kung hindi dahil sa dugo na ito, na inubos mo sa krus ng Kalbaryo, isa din ako sa mga taong lumalakad papunta sa kapahamakan. Am I so convinced about that? Kung hindi ka kumbinsido doon, kung hindi ka persuaded sa katotohanan na yun, walang, anong tawag doon? Katuturan sa'yo. Walang katuturan sa'yo kung ano yung pinagdiriwang natin o ginagawa natin. Pagkatapos mong gawin to, parang wala kang naiintindihan, tuloy ka na naman doon sa mga kamunduhan na ginagawa mo. Because your mind is set on the sinful things of this world. Because you do not have the Spirit of God. But we profess that we are Christians. We profess that we are an elect of God. Hindi lang yan. We profess that we are children of God, mga anak ng Diyos. We profess that we have the Holy Spirit, mga kapatid. That's why we are sincere. Seryoso tayo sa pagganap natin ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Ang dalangin natin, ang ating mga kapatiran, na hindi natin nakakasama. Ako'y nalulungkot dahil bakit? Ang malaking tanong is, bakit? Ayokong sabihin sa Lord na, siguro Lord, siguro Lord may ginagawa, siguro busy sila, siguro, ayokong humarap sa Lord bilang tagapanguna, bilang tagapagsalita na kakaturanan ko yung mga bagay na mali. Tandaan natin mga kapatid, hahatulan ako ng Diyos kapag kinakaturanan ko yung mga bagay na mali. So if you have, tawag dito, yung care, ano sa Tagalog yung care? Sa Tagalog yung care. If you care for your brethren, kapag hindi sila nakaka-attend ng sabihan mo siya kung may care ka sa amin. Kapatid, huwag mo siyang pagagalitan, hindi ka judge. Para sa, dumalaw sa Lord's Supper. Baka kung gano'n ang paraan mo, silipin niya ang buhay mo. O di,
Hindi nga ako nakakadalo. Mas mabait naman ako kaysa sa'yo. Hindi nga ako nakakadalo. Ay, hindi naman ako ganyan, kagaya mo. Huwag. Hindi tayo judge. Papaalalahanan lang natin. Kapatid, napaka-importante ng Lord's Supper. Pumunta ka. At may nililinaw ang Diyos patungkol sa atin sa pamamagitan ng ating pakikisa sa banal na hapunan. Okay. So, mga kapatid, maging kumbinsido tayo. Sa tuwing tayo ay makikibahagi ng banal na hapunan, maalala natin ang isang benepisyo na meron tayo sa ating Panginoon. The gift of no more condemnation. Angkinin mo yun. Kailangan kumbinsido ka doon. Ako ay hindi na hahatulan pa. Kailangan mo yun sa buhay mo para maging mapanagumpay ka sa mundong ito. Purihin natin, pasalamatan natin ating Panginoon. Tayo po manalangin, magpasalamat.